Magandang araw mga bata! Dahil stay at home kayo, si Madam Guro muna ang substitute teacher nyo. Gets mo yon? Okay, dahil gets mo na, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and follow sa aming mga social media account. Naku, ano naman kaya ang mga problema natin ngayon? Unang tanong, grabe yung glow up ng mga kaklase ko nung LM. Anong nangyayari sa akin? Huwag kang mainip, huwag kang mainggit kung ano yung mga pag-glow up na nangyayari dyan. Siguro na lang, late bloomer ka lang. Or mga sadyang nauna lang silang mag-mature kesa sa'yo. Wait mo lang yung turn mo, di ba? Sabi nila, para ano lang yan eh. Ugly duckling. Tsara, hindi sinasabing ugly duckling ka. Siguro, late bloomer ka lang talaga. Or kung nakikita mo na parang iba na yung datingan nila, na parang mga dalaga na, yung mga pack na talaga sila. Siguro simulan mo nang mag-ayos sa sarili mo. Maging concerned ka na on how you look. Mas alagaan mo na yung sarili mo physically para hindi ka nahuhuli dun sa pag-glow up nila. Pero, number one na hindi mo dapat maramdaman is yung inggit. Okay? Gets mo yun Okay, next. Kung dati po na sobrang sure ako sa gusto kong trabaho, ngayon nagdadalawang isip na po ako. At na-realize ko na hindi na ako masaya at hindi ko alam kung magiging masaya pa ba ako after college. Alam mo, lahat naman tayo nagdaan talaga sa ganyang stage Yung tipong nako-confuse tayo, yung hindi natin talagang matanto kung ano ba yung gusto natin. Kumbaga, naguguluhan pa tayo sa desisyon na gusto natin piliin or gawin. Ganito na lang, isipin mo kung ano ba yung isang bagay na kahit paulit-ulit mong gawin, na paulit-ulit mo yung bawat gising mo, yun yung ginagawa mo, nag-e-enjoy ka at masaya ka. Yun yung piliin mong course, yun yung piliin mong trabaho na talagang araw-araw gagawin mo. Kasi 'di ba, sabi nga nila, kung mahal mo yung ginagawa mo, para ka rin hindi nagtatrabaho kasi ginagawa mo is yung passion mo. So, mag-reflect ka, kausapin mo yung sarili mo. Hindi ka baliw pero kakausapin mo yung sarili mo. Kausapin mo na yung sarili mo at unawain mo kung ano ba yung isang bagay na kakaabalahan mo, na nalilibang kang gawin, na at the same time, na nafu-fulfill mo yung feeling of enjoyment, ganyan. Basta gawin mo lang kung ano yung masaya ka. Sure ako, yun yung trabaho na para sa'yo. Okay? Gets mo yun? Okay, next naman tayo. Nakipag-break yung boyfriend ko through chat. Hindi man lang niya sinabi kung bakit at naka-block na po ako sa kanya. 3 taon na po kami since grade 9. First boyfriend ko siya. Paano ako makaka-move on? First boyfriend mo since grade 9, so plus 3 years, grade 12 ka. Bata ka pa, pero sige, sabihin na natin, sige, bata ka pa, pero wala naman sa edad yan Nasa kung paano kayo magtratuhan sa relasyon nyo. Basta nagiging maingat kayo at alam niyo yung mga limitasyon nyo. Pero sa ngayon, masakit talaga yan na pinrate ka niya, na bigla ka na lang niyang iniwan, hindi man lang niya sinabi yung dahilan, tapos binlock ka pa niya. Parang hindi ka niya nabigyan ng chance na bigyan ng explanation, hindi ka man lang niya binigyan ng chance para maliwanagan kung ano ba yung nangyari sa inyo. Siguro kung binlock ka na niya, it's time na rin talaga para subukan mong burahin siya sa buhay mo, which is mahirap. Kasi parang iba-iba tayo ng ways kasi para maka-move on Since kayo na meron tayong enhanced community quarantine at nasa sarili tayong mga tahanan, mas madali kang makaka-move on kung yung oras mo, ilalaan mo doon sa mga mahal mo sa buhay na kapiling mo ngayon. Ilalaan mo yung oras mo doon sa pamilya mo, sa mommy mo, sa daddy mo, kay ate, kay kuya, kay bunso, kung sino man yung kasama mo ngayon, i-enjoy mo yung company nila. Sure ako, hindi mo mararamdaman yung sakit na meron ka ngayon. Or mas better din na i-share mo sa kung kanino ka komportable. Kasi sure ako, mas maggagaan niyang bigat na nararamdaman mo kapag nailabas mo na. And salamat kasi pinagkatiwalaan mo ako dyan sa problema mo na yan. Huwag kang mag-alala, dadamayan kita. Kaya mo yan! Let's go! Okay, next na tayo. Hindi ko na po kinakaya yung teacher ko na nag-share ng fake news. Paano ko po siya i-approach? Ganito,
di naman dahil estudyante ka, wala ka ng karapatan na sitahin si teacher mo. Ganito yung gawin mo. I-message mo si ma'am. Sabihin mo sa kanya, ma'am, in a nice way, syempre. Ma'am, kasi karamihan po doon sa mga shared posts nyo is fake news po. Ma'am, hindi naman po sa sinasabi ko na tigilan niyo po yung ginagawa niyo, pero ma'am, paalala ko lang po na sana po next time mas maging maingat po tayo sa kung ano yung ibinabahagi natin sa social media. Kasi may mga tao po kasi na kapag nakabasa ng kaunting balita ay naniniwala na hanggang sa kumakalat na ito na hindi nalalaman at hindi na-verify kung totoo ba ito. Siyempre, ipaalala mo lang kay ma'am na bilang isang teacher, syempre meron siyang credibility, meron siyang kredibilidad na pinangahawakan. So, paalalahanan mo lang si ma'am na i-assure niya or i-make sure niya muna na totoo ba yung balita bago niya ito i-share sa kanyang Facebook account or anumang social media account niya, kasi mahirap maging biktima ng fake news. At tayo naman na nagbabasa ng mga kung ano-ano sa social media, ugaliin natin na i-verify muna yung mga nababasa natin. Kailangan may facts na kailangan na sumusuporta dito bago natin paniwalaan yung isang bagay. Maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-basta maniwala dahil sa panahon ngayon marami talagang umaabuso sa paggamit ng social media. So maging mapanuri tayo at mapanigurado at basa-basa din talaga tayo. Huwag tayo basta-basta maniniwala. Okay? Next na tayo. Ngayon, marami na kaming oras para lang magstay sa bahay. Na-realize ko po na ayoko na talagang pumasok. Paano ko po kaya sasabihin to kina tatay? Hay, nako, huwag mo nang sabihin ng kina tatay dahil ako ang unang-unang tututol sa'yo para dyan sa hindi mo pagpasok sa eskwelahan. Siguro masyado ka lang na-overwhelm kasi ang haba ng panahon na nagsistay ka sa bahay. Kumbaga parang na-miss mo lang yung bahay, na-miss mo lang yung kwarto mo, na-miss mo lang yung mahabang oras kasama yung pamilya mo. Pero that doesn't mean na kailangan mo na huminto sa pag-aaral dahil mahalaga ang edukasyon. Mahalaga na pangalagaan mo yung pag-aaral mo. Siyempre, madi-disappoint sila tatay, sila nanay. Kasi siyempre, sigurado ako, lahat ng effort, lahat na pwede nilang gawin basta mapag-aral ka lang, gagawin nila para maitawid yung pag-aaral mo. So, huwag mo nang naisip pa na sabihin kina tatay kasi malulungkot sila. Na-overrun ka lang siguro, pero kailangan mo ibalik yung yung gusto mo na mag-aral, ibalik mo lang yung pagkagigil mo na pumasok lagi sa school. Sure ako, babalik yung interest mo sa pag-aaral. Basta kaya mo yan, na-overwhelm ka lang, hindi yan dahilan para huminto ka, okay? Aral-aral, okay? Hindi to ginawa yung quarantine para hindi natin ma-miss yung eskwelahan dahil kaya to ginawa para sa safety natin. So once na ma-lift na yung quarantine at bumalik na sa normal lahat, back to school na rin tayo, kailangan pumasok ka, okay? Gigil mo ko Okay mga bata, dito na nagtatapos ang ating programa. Mangyari lang na i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Oo nga pala mga bata, ito muna yung huling episode natin sa ngayon. Mamimiss ko kayo mga bata, si Madam Guru kaya mamiss nyo? Sana mamiss nyo ako. Pero para hindi nyo ako mamiss, huwag nyo rin kalimutan panoorin pa yung mga ibang shows ko. Nandyan si Sport Talakan tuwing Martes ng 6 p.m. Nandyan din si Abante TN3 Plus Sports tuwing Martes. At ang vlogs ko, syempre, huwag nyo kalimutang suportahan at panoorin yan mga bata. Ang vlogs ko ay mapapanood nyo tuwing Wednesday to Friday. So, magkikita-kita pa tayo dyan para walang pagka-miss na mangyayari sa atin. Okay, mga bata? At syempre, huwag rin kalimutan ang payo ni Madam Guro. Kung may nararamdaman ka, maging tapat ka, sabihin mo sa karampatang eksperto. Muli ako si Madam Guro. Hanggang sa muli!